Mr. Choi, 4 na oras na lang bago ang kasal. Kaya ko sanang asikasuhin ang pagsundo. Kung wala siya rito, hindi ako magpapakasal. Ang Wusong Group ay isang nangungunang kumpanya sa buong mundo. Sino ba ang napaka-importante para ikaw pa ang sumundo? Si ate ko, siya lang ang pamilya ko. Walang mas mahalaga sa kanya. Bukod doon, 3 buwan na siyang buntis. Hindi ako makapagtiwala sa iba na sunduin siya. Pasensya na. Nagkamali ako. Tara na, huwag mo siyang patagalin. Yun na. Ikaw, munting panggulo? Na-miss kita ng sobra. Ako rin. Mahaba ang biyahe mo. Ayos ka lang? 3 buwan ka na. Ang nag-iisa kong kapatid na lalaki ay magpapakasal. Hindi ko ito palalampasin. Bukod doon, ang batang ito ay malakas, tulad mo. May regalo din ako para kay Gion. Ang kumpanya ay nakakuha ng 5 mamahaling subsidiary sa Iron. Balak kong ilipat lahat kay Gion. Malamang magugustuhan niya iyon. Hindi pwede. Masyado namang malaki. Ikaw mismo ang pumili sa kanya. Naniniwala ako sa iyong desisyon. Mahal, tito mo ako. Mula ngayon, protektahan kita. Walang mangangahas na mang-api sa iyo. Wu-chan? Sino ang babaeng iyon? Bakit siya malapit sa manugang ko? Pipiliin ko ba ang belo o ang tiara? Ano sa tingin mo? Ang ganda mo. Talaga? Mukha kang nagniningning. Iyan na. Hindi ako makapagdesisyon. May tawag ka. Sino yan? Kumusta? Nanay? Bakit laging naglalakbay? Kalimutan mo na iyan. May malaki tayong problema. Gion, niloloko ka ni Wu-chan. Nanay, sigurado kang nagkakamali ka. Hindi. Totoo yan. Nagpakuha pa ako ng litrato. Mag-aayos lang ako ng makeup. Kailangan ko nang umalis. Tatawagan kita ulit. Bastos, pumatay ka ng tawag sa akin? Pagkatapos mamatay ni nanay at tatay, marami kang pinagdaanan para lang mapanatiling buhay ang kumpanya. Inilipat mo ang lahat sa akin noong ako'y nasa tamang edad. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Tigilan mo na ang paglalayas-layas. Manatili ka sa akin. Wu-chan, malaki ka na ngayon. Pamilya tayo. Ito ang dapat kong gawin. Diyos ko, may anak na sila. Paano kung makipag-agawan ito kay Gion sa mana? Diyos ko, niloloko ka ni Wu-chan? Pinabuntis pa niya ito. Magpapakasal kayo ngayon. Ginagawa kanyang tanga. Imposible yan. Hindi gagawin iyon ni Wu-chan. May maliwanag na hindi pagkakaintindihan. Kukunin ko na lang ito. Kumusta, mahal? Choi Wu-chan, puwisit ka. Mahal, ano bang sinasabi mo? Ano ang ginagawa mo sa babaeng iyan? Maniwala ka man o hindi, ilalabas ko siya ngayon din. Anong ibig mong sabihin? May nakakita ba sa akin? Kung malaman niya na alam ko ang tungkol sa kanyang relasyon bago ang kasal, malalagay ako sa dehado. Kailangan ko munang mangalap ng ebidensya. Hindi. Sikat ka sa mga babae. Nakakaramdam lang ako ng kawalan ng katiyakan. Mahal, hinding-hindi kita lolokohin. Tigilan mo na ang sobrang pag-iisip. Maghanda ka na lang para sa kasal. May kailangan akong asikasuhin dito. Kausapin kita mamaya. Ang katawa-tawa. Kailan naging magaling si Wu-chan sa pagsisinungaling? Kung talagang dadalhin ni Mr. Choi ang babaeng iyon dito, maaaring mapahamak ang posisyon ni Gion. Kung ang batang yan na anak sa labas ay magmamana ng kumpanya, saan mapupunta si Gion? Hinding-hindi. Gumugol ako ng 1 taon sa maingat na pagpaplano para makarating dito. Ang posisyon ni Mrs. Choi ay akin. Ang sinumang makikialam ay haharapin. Nanay, tulungan mo akong mangalap ng ebidensya ng kanilang relasyon. Mabilis. Nag-away ba kayo ni Gion? Hindi, ang kasal ay malapit na. Medyo sensitibo at pabago-bago ang mood niya. Kumbinsihin mo na lang siya. Pagkatapos ng kasal, ililipat ko ang mga subsidiary sa kanya. Sa ganoon, malalaman niya na tunay siyang bahagi ng Wusong Group. Hindi na siya mag-overthink. Yun na.
Talagang iniisip mo ang lahat. Sa totoo lang, ikakasal ka na sa lalong madaling panahon. Kailangan mong matutunan kung paano pasayahin ang isang babae. Maging magiliw. Kay Gion, Sige, gagawin ko ang sinasabi mo. Tara na. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Ikaw na sumisira ng pamilya. ito ang bahay ninyong mag-asawa, hindi angkop. Para sa akin, na manirahan dito. Bakit hindi? Ito rin ang bahay mo. Yuna, dapat kang magpahinga. Kinakabahan ako. Buong araw, nag-aalala na may mangyari. Kung nandito pa ang aking bayaw. Kung pinagmamasdan niya tayo mula sa itaas, sana binabati ka niya ng magandang kasal. Yuna, huwag kang mag-alala. Manirahan ka lang. Aalagaan kita. Matutuwa si Gion na malaman na mayroon akong kapatid na babae na nagmamahal sa akin. Tara na. Gion, masamang balita. Dinala ni Wu Chan ang maninira ng tahanan sa bahay ninyong mag-asawa. Nakita ko lahat. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Paano siya naglakas loob na dalhin ang babaeng iyon doon? Tara na, haharapin ko ang walang hiyang babaeng iyon. Sinabi ko sa lahat na huwag galawin ang kahit ano dito. Yuna, maligayang pagdating sa bahay. Pwede ba talaga akong manatili dito? Ito ang bahay ng mag-asawa mo. Siyempre naman, kung hindi dahil sa iyo at sa asawa mo, Wusung Group ay nalugi na sana. Yeon, ay maaaring hindi ka nakilala, pero marami na siyang narinig tungkol sa iyo. Talagang hinahangaan ka niya, matutuwa siya kapag nalaman na nandito ka. Sige, mas mabuting maghanda ka na para sa kasal. Wala nang masyadong oras. Sige, aalis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Yeon. Sana magustuhan mo ang regalong ito. Ito ang unang regalo para sa iyo at kay Wu Chan para simulan ang inyong kinabukasan na magkasama. Noong kulang ang pondo ng kumpanya, ginamit ko ang Etemal Star bilang collateral para sa 3 bilyon. Ngayon gumastos ako ng 7 bilyon para mabawi ito. Ito ang pamana ng aming pamilya. At ngayon sa iyo na ito. Wu Chan, ikaw ba yan? May nakalimutan ka ba? Palagi kang. Pukpuk, nandito ka. Ito pala ang paraan mo para maakit si Wu Chan? Ano? Anong gusto mo? Pigilan siya. Walang saya ang manood lang. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang puta na sumira sa kasal ko. Lahat, tingnan ninyo kung sino ang nahuli ko ngayon. Siya ang puta na nagtangkang nakawin ang asawa ko sa pamamagitan ng pagbubuntis. Araw ng kasal ko, pero siya ang naunang pumasok sa bahay kasalan namin. Ano sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Nagli-livestream ka ba? Baliw ka ba? Ako? Baliw? Ikaw ang baliw. Akala mo ba mapapasa kanya ka ni Wu Chan? Panaginip lang yan. Ngayon, gagawin kitang magbayad. Tingnan ninyo siyang mabuti. Sabihin ninyo sa mga nobyo at asawa ninyo na kung sakaling makasalubong nila siya, mas mabuting umiwas sila. Binili rin ba ito ni Wu Chan para sa iyo? Akala mo ba karapat dapat ka magsuot ng ganito? Ano ang silbi ng pag-iingat ng mga damit na ginawa para mangakit ng lalaki? At puputulin ko lahat ang mga ito. Ano ang ginagawa mo? Lahat? Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lamang. Lahat, tingnan ninyo ito. Ito ang pinaka nakakatawang bagay na nakita ko sa mahabang panahon. Kasunduan sa paglipat ng bahagi, ang babaeng ito ay nagkaroon ng kapal ng mukha upang pekein ang mga dokumento ng Wusung Group. Nabaliw ka na ba sa kahirapan? Ang pangalan ni Gion ang tatanggap? Ang mas nakakabaliw pa ay ang tatanggap ay ako.
Hindi kailanman sinabi sa akin ni Wuchan ang tungkol sa paglipat ng bahagi. Bakit mo pinalsipikado ang dokumentong ito? Sinusubukan mo ba akong lokohin sa pamamagitan ng pagsasabi na ikaw ay isang mayamang tagapagmana at ito ay regalo para sa akin? Huwag itong hawakan. Ang dokumentong ito ay totoo. Hindi mo ito magagawa. Talaga? Nagpapanggap ka pa rin? Sige, makikita ng lahat. Kung mas matigas ang iyong mga salita o ang aking mga pamamaraan, ipapakita ko sa lahat ang kahihinatnan ng pamemeke ng mga dokumento ng Wusong Group. Song Ji-yon, babayaran mo ako ng doble. Para sa lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Talaga? Ang maging asawa ng CEO lang ang kailangan ko. Ikaw, dapat kang manatili kung nasaan ka. Sa ilalim ko, tulad ng basurang ito. Ibigay mo yan. Sige, tuloy tayo sa susunod na bahagi. Oras na para bigyan ng konting makeover ang mang-aagaw ng asawa. Hindi ka ba nasusuka sa pagpapanggap na yan? Ito ang totoo mong itsura, isang kaawa-awa at desperadong talunan. Wala yon. Ngayon na ang tunay na parusa. Dalhin mo siya sa sala. Ipapakita ko sa'yo ang itsura ng impyerno. Wuchan, sa tingin ko hindi na ako makakatagal pa. Pakawalan mo ako. Gagawin ko ang gusto ko. Alamin mo ang lugar mo, mga agaw ng asawa. Ito ay isang pagkakamali. Ako'y Pagkakamali? Gusto mo lang agawin ng lalaki ko. Makinig kang mabuti. Huwag mo nang isipin iyan. talagang misunderstanding ito. Akala mo ba, nagbibiro ako? Ito ang bahay namin ng asawa ko. At ikaw ang naunang lumipat. Mukha ba akong madaling lokohin? Si Wuchan ba ay magaling magtago ng tao? O sanay ka lang maging lihim? 1 taon na kaming magkasama. Bago kanya dinala rito, hindi ko narinig na binanggit niya ang pangalan mo. Sandali lang. Ikaw ba si Song Ji-yon? Kilala mo ba ako? Ji-yon, palagi kang binabanggit ni Wuchan. Ako ang kanyang. Igiit mo pa rin na wala kayo? Hindi iyon ang totoo. Mukhang sinabi niya sa iyo ang lahat? Hindi iyon ang totoo. Tanga, tumahimik ka. Gapusin siya. Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag naging mang-aagaw ka. Pakiusap, kumalma ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Chan Wooz. Alam ko kung sino ka. Ikaw ang kabit na gusto agawin ng lalaki ko at sirain ang kasal. Song Ji-yon, kapag nalaman ni Wuchan, sira ka na. Kahit nandito siya, hindi ko hahayaang may sumira ng kasal ko. Ako ang kapatid ni Wuchan. Ano? Ano? Ako ang kapatid ni Wuchan, Choi Yuna. Ano? Ikaw ang kapatid niya. Huwag kang katawa-tawa. Paano mo magawang magsinungaling tungkol dito? Halika rito. Tuturuan kita ng leksyon. Ji-yon, paano kung siya talaga ang kapatid ni Mr. Choi? Naniniwala ka talaga sa kanya? Ang flight ni Yuna ay hindi pa hanggang 2 p.m. Imposibleng nandito siya. Siya ay 18 pa lang. Noong ginawa niyang Wusong Group, ang nangungunang kumpanya sa bansa. Sa tingin mo kaya mong magpanggap na siya? Eksakto. Si Ji-yon ay ang fiancé ni Mr. Choi. Imposibleng hindi niya kilala ang kapatid nito. Ay, maaaring hindi ko nakilala ang kapatid ni Wuchan. Ngunit tiyak na hindi siya iyon. Song Ji-yon, pagsisisihan mo ito. Binabantaan mo ako ngayon, ha? Mabuti, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag inagaw mo ang aking lalaki. Pakawalan mo ako. Pakiusap.
Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang aking sanggol. Ang iyong sanggol? Ang batang iyon ay hindi karapat-dapat mabuhay. Huwag mong subukang magtago sa likod ng iyong sanggol. Kung may mangyari sa aking sanggol, walang sino man sa inyo ang makakaligtas. Hulihin siya. Matalino ka ah. Kinagamit mo ang anak mong bastos para itulak si Jion at ikaw na maging asawa ni Mr. Choi. Tingnan mo ang sarili mo. Sino ba ang nakakaalam kung kanino ang sanggol na yan? Tawagin si Wu Chan. Ipapaliwanag niya ang lahat. Gusto mo bang tulungan ka ni Wu Chan? Sa tingin mo ba, protektahan ka niya? Sino ka ba sa tingin mo? Pokpok ka lang. Nagpapakaawa ka para lang manligaw ng lalaki. Mali ba ako? Kaya pala nabuntis ka? Bahagi lahat to ng plano mo. Gusto mong maging asawa ni Wu Chan. Wu Chan. Wu Chan! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Wu Chan! Iligtas mo ako! Wu Chan! Wu Chan! Wu Chan! Kamusta, mahal? Mahal, nasa venue ka ba? May nangyari sa trabaho. Baka medyo mahuli ako. Ang kapatid ko ay darating doon bandang 2 p.m. Kung mahuli ako, pwede mo ba siyang salubungin para sa akin? Tiyak na hindi siya si Choi Yuna. Ano ang ingay na iyan? Bakit ang ingay doon? Anong nangyayari? Wala iyon. May aso na ayaw tumigil sa pagdahol. Ano? Mag-ingat ka. Huwag kang masaktan. Ayos lang. Nahuli nila ang aso. Iiwan ko sa iyo ang kapatid ko. Alam mo kung gaano siya kahalaga sa akin, di ba? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Pupunta ako agad pagkatapos ko. Sige mahal. Kita tayo mamaya. Sinabi ni Wu Chan na ang kanyang kapatid ay darating sa isang oras. Una mong ninakaw ang aking kasintahan, ngayon nagpapanggap ka na kanyang kapatid. Sobra ka na. Hindi. Ako talaga si Yuna. Pakiusap. Kausapin ko si Wu Chan. Hindi ka pa rin susuko ha? Perpekto. Si Yuna ay nasa kasal. Kinasusuklaman niya ang mga tulad mo. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob na sabihin iyon sa harap niya. Ang kasal? Hindi. Ang paggawa ng eksena ay magpapahiya lamang kay Wu Chan. Hindi ako pupunta. Pakiusap, bitawan mo ako. Sumusumpa akong mawawala ako. Wala kang karapatang magsalita dito. Dalhin siya. Binabati kita. Bahagi ka na ng Wusong Group. Sandali na lang bago ka maging pinakamayaman. Tama. Nakita ko si Jion na lumaki. Matalino at maganda siya. Alam ko na talaga na siya ay nakatadhana na magpakasal sa isang mayamang pamilya. Si Jiyon ay pinanganak na mapalad at mabait. Sila ni Wu Chan ay bagay na bagay. Tunay nga. Ang babaeng sumisira ng pamilya ay kailangan lang manggulo ngayon. Baka naman may ginawa na si Jiyon sa kanya. Pakinggan ninyo ang lahat. Ngayon ang kasal ng aking anak na babae, Song Ji-yeon at Choi Woo Chan. Itaas natin ang baso at batiin sila ng kaligayahan. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Ji-yeon, masayang okasyon ngayon. Anong ginagawa mo? Ji-yeon. Sino itong baliw na babae? Bakit siya bugbog? Eksakto. Bakit ka magdadala ng ganyang tao sa kasal mo? Nanay, hindi mo ba siya nakita sa airport? Itong babae ay ang kabit ni Wu Chan. Naalala ko na. Ikaw yung puta na nag-seduce kay Wu Chan. Magaling, Jiyon. Ang mga babaeng ganyan ay dapat turuan ng leksyon. Puta,
Paano mo nagawang seduce ang fiancé ng kapatid ko? Gusto mo bang mamatay? Puta, paano mo nagawang kagatin ako? Halika dito. Ito ang makukuha mo sa pag-seduce mo sa fiancé ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Masakit, pero ang sakit na ito ay wala kumpara sa iyong walang hiyang pag-uugali. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, tumigil ka, Yao. Masyadong malupit iyan. Kitang-kita na nagpapanggap lang siya. Kumikilos lang iyan. Ang mga lalaki laging nahuhulog dyan. Nagtataka ako kung nagpapakaawa rin ba siya sa kama. Ang pervert mo talaga. Ano ito? Eternal Star iyan. Ang ganda. Siguradong. Medyo mahal. Nabasa ko online na ang black market ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 350 bilyon. 350 bilyon. Ano? Ang kumpanya namin ay hindi man lang nagkakahalaga ng 5 bilyon. At ang kuwintas na ito ay nagkakahalaga ng ganoon. Mukhang minamaliit kita. Talagang may kakaiba ka. Iyo ba ito? Talagang ibinigay sa'yo ito ni Wu-chan? Hindi pa niya ako binigyan ng ganito kamahal. Hindi ito galing kay Wu-chan. Akin ito. Talaga? Sinabi sa akin ni Wu-chan na ito ay pamana ng pamilya. Ipinapasa lamang ito sa manugang na babae. Ngayon, nilampasan niya ako at ibinigay sa iyo. Ako mismo ang bumili nito. Gumastos ako ng 350 bilyon para dito. Ikaw ang bumili? Wala kang pera. Talunan ka. Paano mo na-afford? Sigurado akong wala siyang. Kahit isang sentimo. Ang kwintas na ito ay malamang na peke. Ji Yeon, basagin na natin. Hindi. Huwag mong gawin. Hindi. May ideya ako. Kung hindi ko ito makukuha, hindi mo rin ito makukuha. Teka, kung babasagin mo ito, pagsisisihan mo. Kahit basagin ko, ano ang magagawa mo? Akala mo ba mabubuhay ka sa natitirang buhay mo? Akala mo ba makakapangasawa ka sa mayamang pamilya matapos mong nakawin ang nobyo ni Jion? Hindi ba? Nakakahiya naman na sirain ang isang bilyong dolyar na kwintas. Tay, kahit gaano ito kahalaga, ito ay para sa maninira ng tahanan, hindi para kay Jion. May punto si nanay. Kung totoo iyon, ipagyayabang ba niya ito? Tama siya. Jion, basagin mo. Hindi! Yeon. Ito siguro ang tanda ng pag-ibig mo, no? Sige, sana malaman ko kung paano magre-react si Wu-chan kung masira ito. Naku, nasira ang iyong alaala ng pag-ibig. Song Jion, ito ang pinili mo. Maaaring sa iyo na iyon. Anong problema? Nasira ang 7 bilyong dolyar na kwintas. Nararamdaman mo na ba ngayon? Pero, ang susunod ay mas malala. Hindi? Pakiusap, huwag saktan ang aking sanggol. Sino man? Pakiusap, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo.
Tulungan mo ako. Tawagin ba natin ang pulis? Siya ang kabit. Si Jiyon ay ikakasal kay Mr. Choi. Hindi tayo dapat makialam. Kaawa-awa? Nakakahiya. Walang tutulong sa iyo. Gold digger lang siya, ginagamit ang kanyang sanggol bilang stepping stone. Sa tingin mo gusto ni Wu Chan ang sanggol? Hindi ako naniniwala. Oo, tama ang ginawa ni Jiyon. Ang homewrecker tulad niya ay kailangang turuan ng leksyon. Jiyon? Buntis ba talaga siya? Kumpirmahin ko. Wag, pakiusap. Wag mo lang saktan ng anak ko. Magpapanggap akong walang nangyari. Seryoso ka ba? Ang kapal ng mukha mo para sabihin iyan. Wala akong kinalaman kay Wu Chan. Hindi sa kanya ang sanggol. Mas mabuti. Nag-aalala ako na baka sa kanya ang sanggol mo. Kung saktan ko ang sanggol, baka kamuhian ako ni Wu Chan. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala tungkol doon. Kung sasaktan mo ang anak ko, pagsisihan mo? Hawakan siya. Pakawalan mo ako. Jiyon, sandali lang. Malaki ang araw mo ngayon. Hindi na kailangan na dumihan mo ang iyong mga kamay. Hayaan mong ang kuya mo ang kumilos. Sobrang sasakit. Buwang, umanda ka. Umanda ka. Teka lang. Hilayin mo siya. Bitawan mo ako. Sabi ng nanay ko sa akin, ngayon ay dapat na magiging espesyal na araw ko, na dapat akong maging masaya, pero wala akong pakialam. Kahit na dumian mo ang sapatos ko. Sanggol ko. Sanggol ko. Dalhin mo siya. Pinatay mo ang sanggol ko. Papatayin kita. Ikaw ay mamamatay tao. Pinatay mo ang aking sanggol. Papatayin kita. Jiyon, ayos ka lang ba? Ang aking sanggol. Ang aking sanggol. Baliw na talaga ang babaeng ito. Nanay, ano ang gagawin natin? Marumi ang damit ko. Ikaw na baliw na puta. Sino ang nagsabi sa iyo na guluhin si Jiyon? Karapat-dapat sa iyo iyan. Ayos ka lang ba? Wala na ang aking sanggol. Pinatay mo ang aking sanggol. Tumatawag si Wu Chan. Mahal, kamusta na ang paghahanda? Handa na ang lahat. Wu Chan? Wu Chan. May sorpresa pa ako para sa iyo. Tapos na ang pulong ko. Darating na ako. Hintayin mo ako. Darating na si Wu Chan. Ikulong mo na siya. Hindi. Pakiusap.
Kakampihan ba ni Mr. Choi si Jiyon? Siyempre, kung maglakas loob siyang protektahan ang babaeng sumisira ng pamilya, babagsak ang stock ng Wusong Group bukas. Tama ka. Pero narinig ko, si Mr. Choi ay hindi lang isang tycoon. May connection din siya sa underworld. Narinig ko rin yan. Close pa siya sa isang malaking grupo. Tama na. Tumigil kayo sa pagsasalita. Ikulong ninyo siya sa hawla. Makakakuha ka ng nararapat sa'yo. Sayang naman. Malapit nang maging Mrs. Choi ang kapatid ko. Hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya mo ay babagsak kasama mo. Kung malaman ni Wu Chan ito, tapos na kayo. Bawat isa sa inyo ay magbabayad ng halaga. Hindi. Hindi niya ako sisirain. Kung mayroon man, magpapasalamat siya na inayos ko ang gulo niya. Makikita nating iyan. Dumating na si Wu Chan. Ikulong na siya ngayon. Yuna. Yuna? Nasaan siya? Dumating na si Wu Chan. Ikulong na siya ngayon. Jiyon, nandito si Wu Chan. Tingnan mo. Hindi, niloko niya ako. Wu Chan, nandito ka na sa wakas. Hinihintay ka namin. Jongli. Mani, dumating agad ako pagkatapos ng trabaho. See ya. Jiyon, sinabi ko sa'yo na alagaan ang kapatid ko. Nasaan siya? Walang ideya. Malamang ayaw niyang pumunta. Imposible. Dapat nandito na siya ngayon. Galit ka ba dahil nahuli ako? Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Yi Yeon. Ikakasal ka na. Kailangan mong matutong magpasaya ng babae. Maging mahinahon kay Jiyon. Mahal, may nagawa ba akong masama? Kahit anong ginawa ko, patawarin mo ako. Sige na. Inayos ko na yan. Kung maglakas loob kang dalhin ng manloloko na yan sa bahay, Manloloko? Anong ibig mong sabihin? Ano bang pinagsasabi mo? Choi Wu Chan, gusto mo bang ilantad kita? Niloko mo ako. May kabit ka. Nasaksihan ng lahat dito. Ikaw lang ang mayroon ako. Hindi mo ba alam iyon? Hindi ko alam. Ngayon ko lang napagtanto na hindi kita kilala. Nakita ng lahat dito. Ano ang nakita nila? Wu Chan, si Jiyon ay lumaking laging inaasikaso. Normal lang na magtantrum siya. Bakit ka pa makikipagtalo sa araw ng kasal mo? Hindi ako nakikipagtalo. Wu Chan, ikaw ay isang iginagalang na tao sa lipunan. Hindi ka namin sinisisi, ngunit ang makasama ang ibang babae sa araw ng iyong kasal ay hindi katanggap-tanggap. Ano ba talaga ang pinagsasabi ninyo? Sino ang tinutukoy ninyo? Sino ang babaeng iyon? Anong nangyayari? Ayaw mo pa ring aminin, ha? Siya, malapit nang dumating ang kapatid mo. Hindi niya kayang tiisin ang mga lalaking nandaraya. Hayaan mo na lang siyang tawagin siya. Song Jiyon. Nauubos na ang pasensya ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi ba ako naging malinaw? Pumunta ka sa kabit mo sa araw ng kasal mo. Tama na.
Naayos ko na iyon. Ngayon, focus ka sa kasal mo. Sandali. Anong ibig mong sabihin? Naayos mo na? Ikinulong ko siya. Ano? Sino ka para magalit sa akin? Ikaw ay. Hindi ko alam kung sino ang ikinulong mo, pero ito ay wala sa lugar. Pakawalan mo siya agad. Nag-aalala ka sa iyong kirida? Sa huling pagkakataon, wala akong ibang nakikita, lalo na't may kerida. Hindi mo pwedeng ikulong ang isang tao. Illegal iyon. Pakawalan mo na siya. Hindi. Hindi ko gagawin. Ikaw ay. Bakit palagi mong ginagawa ang gusto mo? Wu-chan, hindi ito lahat kasalanan mo. Minsan ang mga lalaki ay naaakit sa ibang babae. Naiintindihan ko iyon? Minsan nagkakamali ang mga lalaki. Ang mahalaga ay kung alam niyang mali siya at gusto niyang ayusin. Kung gagawin niya iyon, mabuti pa rin siyang lalaki, tama? Tama ba ako? Oo, lalaki rin kami, kaya namin ito maintindihan. Hindi na kailangan itago. Aminin mo na lang, hindi ito nakakahiya. O, Humingi ka lang ng tawad kay Gion. Maaari nating iwanan lahat ito sa likod. Humingi ng tawad? Aminin? Sabi ng lahat ay, nanloko ako. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya? Tingnan mo ito. Ito ang kwintas na ibinigay mo sa iyong kirida. Ito ay Eternal Star. Bakit ito narito? Bakit nandito ito? Kilala mo ba ito? Sinabi mo sa akin na ang Eternal Star ay para sa magiging asawa mo, na ito ay pamana ng pamilya Choi. Bakit wala ito sa akin? Bakit nasa kanya ito? Ang Eternal Star ay paboritong kwintas ni Yuna. Kailangan niya itong isangla para mailigtas ang kumpanya. Hindi ko akalaing sa susunod na pagkikita ko nito, pira-piraso na ito. Bakit katahimik? Hindi ba dapat ibigay mo sa akin ang kwintas na ito? Paano nangyari na ang isang bagay na napakahalaga ay napunta sa ibang babae? Kailan kita pinangakuan ng Eternal Star? Mr. Choi, hiniling mo nga sa akin na bantayan ang auction ng Eternal Star at gusto mong bilhin ito bilang regalo, pero may hindi nagpakilalang bidder ang naunang bumili. Baka nagkamali ng intindi si Miss Song dahil doon. Iyan ang katotohanan. Paano magkakaroon ng maling intindi? Ako lang ba ang nakakakita ng katotohanan? Gion. Gusto ko talagang magbid sa Eternal Star, pero may naunang bumili. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Sino pa ang magbabayad ng 7 bilyon para dito kung hindi ang pamilya Choi? 7 bilyon? Binili ba talaga ito ni Yuna? Saan mo nakuha? Ang kwintas na ito? Hindi yun ang punto. Ang punto ay, hindi mo ibinigay sa akin ang kwintas. Ibinigay mo sa ibang babae. Sabi ko sa'yo, may ibang tao ang bumili nito sa auction. Tigilan mo na yung pag-iimbento mo. Ganyan ba ako ka hindi makatwiran sa'yo? Malapit na akong maging asawa mo. Ang gusto ko lang ay mahalin mo lang ako. Mahirap ba yan? Mahirap bang aminin na niloko mo ako at hindi mo na uulitin? Aminin? Wala akong ginawang mali. Ano ang dapat aminin? Choi Woo-chan, ipapahiya mo ba ako sa harap ng lahat para lang protektahan ang iyong pagmamalaki? Tama na. Nagiging magalang lang ako dahil sa pangako ko sa kapatid ko. Kung hindi ko hahayaang siraan mo ako sa harap ng lahat. Ngayon, mahalaga sa'yo ang reputasyon mo? Paano noong kasama mo ang ibang babae? Tama na? Nandito na ba ang kapatid ko? Titingnan ko. Hindi siya darating. Pagkatapos kang makita na nagloloko ka ng ganyan, ayaw ka na niyang makita. Kung maglakas loob ka na insultuhin ako o ang kapatid ko ulit, kanselado na ang kasal na ito. Kanselado na ang kasal na ito. Wu-chan, kakausapin ko si Gion.
Bakit kayo nagtatalo ulit? Si Wu Chan ay minsan lang sa buhay. Tama, maraming babae ang humahabol sa kanya. Dapat matuloy ang kasal na ito. Tama ang nanay mo. Kapag opisyal na ang kasal, ikaw ay magiging asawa ng CEO ng Wusong Group. Ang mga babaeng iyon ay walang kabuluhan. Tama. Kapag nakapag-asawa ka na sa pamilya Choi, hindi ka nila kailanman mapapahamak. Pero pumapanig pa rin siya sa kanyang kirida. Ang kailangan mo lang gawin ay pakasalan si Wu Chan. Wala nang iba pang mahalaga. Oo, maging mabuting asawa at makisama sa iyong hipag. Ang Wusong Group ay magiging iyo sa bandang huli. Sige, Wu-chan, huwag na nating pag-usapan ito. Ikakasal tayo ngayon. Tara. Ano? Mr. Choi, sinuri ko ang manor. Wala si Miss Choi doon. Wala ba ang kapatid ko sa bahay? Saan kaya siya pumunta? Suriin ang lahat ng kamera. Magsimula sa manor. A. Wu-chan? Magsisimula na ang kasal. Saan ka pupunta? Nawawala ang kapatid ko. Nag-aalala ako na may nangyari sa kanya. Kailangan ko muna siyang hanapin. Kung maglakas loob kang umalis ngayon, tapos na ang kasal na ito. Paano napunta rito ang relong bulsa na ito? Nahulog ba iyon ng babaeng iyon dito? Ito ang relo ng kapatid ko. Narito siya. Ang relo na iyan ay may nakatagong larawan sa loob. Ang lalaki ay may balbas. Hindi siya kamukha ni Mr. Choi. Baka kasal na ang babaeng iyon. Si Mr. Choi ang ibang lalaki. Ang grabe ng chismis na ito. Ang yaman talaga, marunong mag-enjoy. Tumahimik kayong lahat. Kung may magsasalita pa, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila iyon. Ano? Ngayon? Natatakot ka na? Hindi na ba kita matatawag na ibang lalaki ngayon? Sabihin mo sa akin ngayon, nasaan siya? Hindi ko alam. Huling tanong ko na ito, nasaan siya? Sabi ko hindi ko alam. Nasaan ang babae sa litratong ito? Kung talagang kasal ang babaeng iyon, ibig bang sabihin ay nangangaliwa siya kay Mr. Choi? Ngayon ko lang naunawaan. Kaya pala tumanggi siyang aminin. Pagkatapos ng lahat, hindi maganda ang maging ibang lalaki. Oo, ibig bang sabihin ay kanselado na ang kasal nila ni Jion? Tama. Wu Chan, si Jion ay magiging asawa mo na sa lalong madaling panahon. Gagawin mo ang iyong buhay kasama siya. Paano mo ito nagawa sa kanya? Tama. Ikaw ang CEO ng Wusong Group. Ang iskandalo na tulad nito ay makakasira sa imahe ng kumpanya. Kung wala siya, hindi magkakaroon ng Wusong Group ngayon. Wu-chan, maging tapat ka sa akin. Hindi mo talaga ako gustong pakasalan, di ba? Gusto mong pakasalan ang babaeng iyon na may asawa? Tama ba? Pumili ka. Ako o siya? Mr. Choi, tingnan mo ito. Ano ang nangyayari dito? Mr. Choi, tingnan mo ito. Anong nangyayari dito? Ikaw, saan mo siya dinala? Sabihin mo sa akin. Wu-chan, huminahon ka at mag-usap tayo. Huwag mo siyang saktan. Ano bang iniisip mo? Si Jion ang asawa mo. Siya ang mahal mo. Paano mo ito nagawa sa kanya? Bakit siya ganyan ka-violent? Kaya pala galing siya sa underworld. Sa wakas, lumabas na ang tunay niyang kulay. Wu-chan, 1 taon na tayong magkasama. 1 taon at mas mababa pa ito sa isang may asawa. Oh, Wu Chen. Nakita mo mismo kung anong klaseng tao siya. May asawa na siya pero niligawan ka pa rin. Gusto mo pa ba siya? Tumahimik ka. Alam mong buntis siya, pero hinila mo pa rin siya ng ganyan? Matagal na siyang may asawa at hindi mo naman iyong sanggol. Alam kong galit ka dahil niloko ka niya. Kaya mo siya hinahabol. Huwag kang mag-alala.
Wala na ang sanggol na dala niya. Anong sinabi mo? Nalaglagan siya? Anong sinabi mo? Nawala ba niya ang sanggol? Ginagamit lang ng babaeng iyon ang sanggol para umangat sa lipunan. Ginagamit ka lang niya. Pero huwag kang mag-alala. Naasikaso ko na iyan. Ako lang ang karapat-dapat para sa iyo. Wu Chan, hindi mo nakita kung paano hinarap ni Jiyon ang manloloob ng tahanan. Nakakatanggi. Hindi ba si Yuna ang pinakaayaw sa mga mapagpanggap? Kung alam niya kung paano ko hinarap ang babaeng iyon, matutuwa siya. Wu-chan, ako ang may pinakamalaking ginawa ngayon. Ginawa ko lahat para sa kapatid ko. Uy, karapat-dapat sa kanya iyon. Wu-chan, galit ka pa ba? Isara ang lahat ng pinto. Kontakin agad ang tagapamahala ng otel. Mula ngayon, walang sino man ang papayagang umalis. I-lockdown ang buong hotel Ano ang sinusubukan mong gawin? hanggang sa matagpuan ng kapatid ko. Walang sino man ang pupunta kahit saan. Gusto niya tayong bitagin dito. Kailangan nating tumawag sa pulis. Sira, bakit walang signal? Si Wu-chan ang may gawa nito. Ako ang gumawa niyon. Hanggang sa mahanap ko ang kapatid ko, walang aalis. At kung hindi ko siya mahanap, babagsak kayo kasama niya. Kailangan nating makaalis. Ginoo, wala talaga akong alam. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Wu Chan, araw ng kasal mo ngayon. Ginagawa mong magulo ang ganito ay hindi makakatulong sa iyong imahe. Nawawala ang kapatid ko. Wala akong pakialam sa reputasyon o kapangyarihan. Siya ang pinakamahalaga. Wu-chan, ngayon dapat ang espesyal nating araw. Pakiusap, kumalma ka, magpakasal muna tayo. Yuna? Si Yuna? Ano? Tinawag ba ni Mr. Choi ang babaeng iyon na Yuna? Ang babaeng iyon ay tunay na kapatid ni Mr. Choi, si Choi Yuna. Tingnan mo ako. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Pakiusap. Huwag. Imposible iyan. Paano siya naging kapatid ni Wu-chan? Wala na tayo. Mahal, Tapos na tayo. Kanina, siya ang pinakamabigat kong sinaktan. Hindi ako hahayaan ni Wu-chan. Jiyon! Ikaw ang kasintahan ni Wu-chan! Pakiusap! Iligtas mo ako! Buksan mo ang pinto. Ngayon din. Mag-ingat. Ayos na ngayon. Tapos na ang lahat. Sumusumpa ako. Ipaparamdam ko sa kanila ang pagsisisi na ipinanganak sila. Wu-chan. Dumating ka na sa wakas. Ang sanggol ko. Ito ay... Wala na, sanggol ko. Wala na ang sanggol ko. Yuna, pasensya na. Kasalanan ko ito. Hindi kita naprotektahan at ang sanggol. Pasensya na, Yuna. Bigo rin ako sa asawa mo. Papatayin ko sila. Pinatay nila ang sanggol ko. Maghihiganti ako. Huwag kang mag-alala. Babayaran nila ito. Sumusumpa ako. Bakit kayo nakatayo lang? Dalhin siya sa ospital ngayon. Tawagan ang pinakamahuhusay na doktor. Bilisan mo. Naunawaan ko, Mr. Choi. Sino ang gumawa nito? Tinanong kita, sino ang gumawa nito? Bibilang ako hanggang 3. Kung walang magsasalita, lahat kayo ay tapos na. 2. 1. Magsasalita ako. Alam ko kung sino ang nanakit kay Yuna. Sasabihin ko lahat. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Ma, bata pa ako. Ayoko pang mamatay. Hindi pa nga ako kasal. Sabihin mo, sino? Magsasalita ako. Sasabihin ko lahat. Basta hayaan mo akong mabuhay. Akala mo makikipagtawaran ka sa akin?
Sino pa ang gustong umamin? Siya. Kung gayon, mamamatay kayong lahat. Mr. Choi, wala kaming kinalaman dito. Wala kaming alam. Eksakto. Nalulungkot din kami kay Miss Choi. Pero, bakit mo kami isinasali? Oo, wala kang karapatan na tratuhin kami ng ganito. Tama ba? Ang Wusong Group ay kapangyarihan. Kung wala ito, ang mga taong katulad mo ay maghihirap ng 100 beses na mas masahol pa rito. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang Wusong Group ang talagang nagpapatakbo ng bansa. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating sabihin sa kanya ang totoo. Ji Choi, alam ko na ang lahat. Lahat ay, Choi. Wala akong kinalaman dito. Kasalanan niya ang lahat. Ang kapatid kong babae ang nasa likod nito. Kung may kailangang mamatay, patayin mo siya. Song Ji-yeon, ikaw ba? Yaehyuk? Anong kalokohan yang sinasabi mo? Tumahimik ka na. Totoo iyan. Si Jiyon ang humila sa babaeng iyon. Binugbog niya ito at sinipa sa tiyan. Si Jiyon ang nagsabi sa amin na ang babaeng iyon ay kabit. Tinawag niya itong babaeng mang-aakit ng may asawa. Nakita iyon ng lahat. Bakit walang nagsasalita? Oo, tama siya. Gawa iyon ng babaeng iyon. Woo-chan, mali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayong isang beses, okay? Nagkamali ka? Siya ang kapatid ko. Inilaan niya ang buong buhay niya sa pag-aalaga at pagsuporta sa akin. Paano kang pahirapan siya? Paano kang hiyain siya? Paano kang saktan siya? Alam mo bang ang kapatid ko ay ang tanging pamilya na natitira sa akin? Nagtrabaho siya sa mga pabrika para makapag-aral ako. Nagpakasal siya sa malayo para matulungan akong magsimula ng negosyo. Alam mo bang mas mahalaga siya sa akin kaysa sa sarili kong ina? Alam ko. Talagang alam ko. Kung alam mo, bakit mo ginawa? Bakit mo pinatay ang sanggol niya? Pasensya na. Talagang pasensya na. Huli na, Ji-yeon. Maari mo sanang makuha lahat ng ito, pero winasak mo ito gamit ang sarili mong kamay. Dahil sinaktan mo ang sanggol ng kapatid ko, kailangan mong magbayad. Woo-chan, tumigil ka. Yuna, bakit ka bumalik? Ako na ang bahala dito. Magpahinga ka na. Ang pagpapatay sa kanya ay masyadong madali. Lahat ng sakit na tiniis ko, kailangan niyang bayaran iyon ng 100 beses. Siya na nga. Woo-chan, huwag. Ji-yeon, hindi ba pangarap mong maging asawa ng CEO ng Wusong Group? Kaya dapat mong tikman bawat sakit na dinanas ng kapatid ko. Ito ang pinili mo. Sunggaban siya. Mamalimos ako. Kung magmamakaawa ako, ibig sabihin ba ay mananatili akong asawa mo? Pag-iisipan ko. Dadaanan ko lahat ng sakit na dinanas ni Yuna. Woo-chan, Yuna, pasensya na talaga. Mr. Choi, ito ang naunang live stream recording ni Miss Song. Song Ji-yeon. Woo-chan, ako na ang bahala dito. Hindi ba mahilig kang mag-livestream? Sige, mag-live ka. Sabihin mo sa lahat ang ginawa mo sa bahay ko. Mamalimos ka at magmakaawa sa harap ng mga manonood mo. Iniisip ko kung ang 9 million mong followers magugustuhan ka pa ba pagkatapos nito. Woo-chan, Gawin mo ang sinasabi niya. kumusta kayong lahat? Ako, si Song Ji-yeon. Hiniya ko ang kapatid na babae ng fiancé ko. Tinawag ko siyang mistress at binugbog ko pa siya. Alam ko na mali ako. Lahat, patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Yuna, patawarin mo ako. Hindi mo ba gusto ng kapatawaran? Sinabi na ng mga tagasunod mo kung paano mo ito makukuha. Kung sila'y iyong bibigyan ng kasiyahan, baka mapatawad kita.
Mahalaga ang oras ng kapatid ko. Kung hindi mo kaya, tutulungan kita. Nothing. Wu-chan, huwag! Natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Sige, magsimula ka na. Ipakita mo sa mga tagasunod mo kung gaano ka sinsero. Mukhang walang naiimpress sa pag-arte mo. Noong sinampal mo ako kanina, mas malakas pa ang tama mo kaysa dito. Magpatuloy ka. Tama na. Tama na. Yuna, bakit mo ipinilit na bumalik? Ano bang ginagawa mo? Hindi pa gumagaling ang kapatid ko. Pinili kong bumalik. Sinuri na ako ng doktor. Hindi naman malala ang mga sugat. Yuna, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Bakit kita dapat patawarin? Pinatay mo ang anak ko. Gion, ang katotohanang hindi kita pinatay agad ay ang huli kong awa. Yuna. Hindi, ibig kong sabihin, Miss Choi. Pasensya na talaga. Ako ay bulag sa selos at napagkamalan kang ibang babae na wala sa isip ko. Mali ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Patawarin ka? Paano ang anak ko? Paano mo babayaran ang buhay ng anak ko? Naalala mo ito, di ba? Yuna, hindi namin alam na ikaw iyon noong una. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Lahat iyon ay pagkakamali. Eksakto. Hindi. Pagkakamali namin iyon. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan lamang. Isang hindi pagkakaunawaan? Madali para sa inyo na sabihin iyan, pero wala na ang anak ko. Hindi na ito babalik. May dapat magbayad para sa pagkamatay ng anak ko. Siya iyon. Siya ang gumawa. Kung hindi kanya sinipa ng napakalakas sa tiyan, magiging maayos sana ang sanggol. Kaya siya dapat magbayad. Yeon. Ako ang kapatid mo. Ipinagbili mo ako para iligtas ang sarili mo? Ikaw iyon. Sinipa mo siya sa tiyan. Lahat ng galos sa kanya ay galing din sa iyo. Iyon lang ay. Lahat kayo ang nag-utos sa akin. Mukhang may isa pang salarin. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling si Jae-hyo. Tama. Nawalan na siya ng bait. Huwag kang maniwala sa kanya, Wu-chan. Tumahimik kayong lahat. Huwag mo akong tawagin sa unang pangalan ko. Walang sino man dito ang makakatakas. Suriin ang lahat ng security footage. Kung may susubukang tumakbo, tapusin sila. Opo, Ginoo, opo, Ginoo. Ginoong Choi, hindi ba sinabi mo na makakaalis na kami kapag nahanap mo na ang tao? Hindi ka pwedeng bumalik sa iyong salita. Ginoong Choi, hindi namin sinaktan ang iyong kapatid. Ang pagkalaglag ay dulot ng pamilya ni Gion. Wala itong kinalaman sa amin. Walang kinalaman sa inyo? Wala sa inyo ang sumubok na pigilan ito. Noong sinasaktan ni na Gion at ng kanyang pamilya ang kapatid ko, wala sa inyo ang nagtanggol sa kanya. Lahat kayo ay naging kasabwat sa pagpatay sa aking pamangkin. Ginoong Choi, lubos na hindi makatwiran iyan. Ako ba? Ganito talaga ako palagi. Napakalupit mo sa aking pamilya. Ang katotohanang hindi pa kita pinapatay ay awa na. Yuna, ibigay mo sa akin ang latigo. Bawat latigo na ibinigay mo dati sa kapatid ko, babalikan ko sa iyo. Hindi, babayaran ko ito ng 100 beses. Yuna, teka, Ginang Choi. Ginang Choi, pasensya na talaga. Lagi kitang hinangaan. Ang pamilya ko ay laging gumagalang sa iyo. Kung alam ko lang na kapatid ka ni Wu-chan, hindi kita sasaktan. Pasensya na talaga. Patawarin mo na ako ngayong 1 beses. Hinangaan? Huwag mo akong patawanin. See? Dahil ganyan ang sinabi mo, baka hayaan kitang mabuhay. Salamat, Miss Choi. Mula ngayon, irerespeto at aalagaan kita, parang sarili mong ina. Wu-chan, pinatawad na ako ni Yuna. Magmadali na tayo at magpakasal ngayon. Kailan ko sinabi? Na pinatawad kita? Ngayon lang, sinabi mong papatawarin mo ako. Narinig ng lahat, diba? Eh di tanungin mo ang lahat dito. Sino ba talaga ang nakarinig noon? Hindi mo ba narinig? Mga kaibigan, pakiusap, narinig nyo rin, diba? Kita mo? Walang nakarinig ng kahit ano. Tulad dati,
Nung nakiusap ako sa'yo na iligtas ang anak ko, nagkunwari kang hindi mo ako narinig. Miss Choi? Pasensya na. Seryoso ako. Hinayaan kong manaig ang selos. Kaya ko nagawa ang hindi mapapatawad sa'yo. Kasalanan ko lahat ito. Ilang beses ba kitang binigyan ng pagkakataon? Sinayang mo lahat. Hindi ko talaga matandaan. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Gusto kitang bigyan ng regalo na katumbas ng kalahati ng bansa. Iyon ang unang pagkakataon mo. Pero pinunit mo ito sa harap ng lahat. Ang pangalawa ay noong sinabi ko sa'yo na ako ang kapatid ni Wu Chan. Ako ang kapatid ni Wu Chan. Tumanggi kang maniwala. Ang pangatlong pagkakataon ay noong tumawag si Wu Chan, pero tinakpan mo ang bibig ko. Ang huli mong pagkakataon ay ang Eternal Star. Iyon ang regalo ko sa'yo para sa kasal, pero binasag mo ito. Ano? Totoo pala ang kasunduan sa paglipat ng share? Maaari pala akong magmay-ari ng kalahati ng Wusung Group? Ang kuwintas na nagkakahalaga ng 7 bilyong dolyar ay regalo ko sa kasal? Tama. Ang kasunduan ay magiging dahilan para ikaw ang pinakamakapangyarihang babae sa bansang ito. Ang kuwintas na ito ay inihanda para sa'yo. Jiyon, inalok kita ng pera at kapangyarihan, pero pinili mong magmukhang tanga. Akin ito. Palaging akin ang Eternal Star na ito na nagkakahalagang 7 bilyon. Ano ang gagawin ko? Ikaw, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi nasira ang Eternal Star. Bayaran mo ako ng walang katumbas na hiyas na ito. Baliw ka ba? Nahulog ko ba? Hindi ba ideya ni nanay iyon? Jae-hyuk, kahit ano, ako ang iyong ina. Paano mo ako masasabihan ng ganyan? Kasalanan mo lahat ito, nanay. Kung hindi mo sinabi sa akin na pumunta si Wu Chan upang makita ang babaeng iyon, hindi sana ako pumunta upang harapin siya. Hindi sana naging ganito kasama ang mga bagay. Jiyon, paano mo masasabi sa akin iyan? Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Paano mo ako masisisi sa lahat? Dahil lahat sa iyo, kasalanan mo lahat. Bayaran mo ako ng 7 bilyong hiyas. Ngayon na. Vita. Kumalma ka. Miss Choi, kasalanan lahat ng nanay ko ito. Miss Choi, kasalanan lahat ito ng nanay ko. Nang makita kanya kasama si Wu Chan. Sabi niya, kabit ka niya. Masyado ko lang mahal si Wu Chan. Natatakot ako na may kukuha sa kanya. Kasal ka na rin. Maiintindihan mo naman ang naramdaman ko, di ba? Siyempre, kaya ko. Yun na. Hindi mo naman ako galit ngayon, di ba? Mahal ko talaga si Wu Chan. Pero, ang hiyas na nagkakahalaga ng 7 bilyon ay nabasag. Pwede mo ba akong bigyan? Nang isa pa? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naiisip mo pa rin ang regalo sa kasal? Mas wala kang hiya kaysa sa naisip ko. Ang loko. Hindi mo ba gusto ang Eternal Star? Binagsak mo ito gamit ang sarili mong mga kamay. Pagkatapos, bayaran mo ito ng buong halaga, 7 bilyon. Ano? Yun na, iyan ay 7 bilyong dolyar. Kaya ako magtrabaho hanggang mamatay. Pero hindi ko kikitain ng ganyan kalaki. Hindi ko talaga ito mababayaran. Iyan ang problema mo. Anong kinalaman ko dyan? Wu Chan, malapit na tayong maging pamilya. Hindi nagbibilang ang pamilya. Hindi ba pera natin ang pera ni Yuna? Walang kinalaman ang kapatid ko sa iyo. Pinatay mo ang kanyang anak at inaasahan mo pang tutulungan kita. Talagang hindi ako iyan. Iyon ay si Jae-hyuk ang gumawa. Hindi ako iyon. Wu Chan, matagal na tayong magkasama. Marami tayong pinagsamang alaala. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Sumusumpa ako. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo ako. Oh, natuto na si Jiyon. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin ko na magiging maayos siya. Ang kasal ay dapat nang nagaganap ngayon. Hindi mo maaaring sirain ang buhay ni Wu Chan dahil dito. Siyempre, hindi ko hahayaang sirain ng ganito ang buhay ni Wu Chan. Gayunpaman, dahil kung sino si Wu Chan, maraming babaeng gustong pakasalan siya. Basta hindi si Jiyon, tatanggapin ko ang sinuman. Yuna, Jiyon, tandaan mo. Mula ngayon, huwag mo nang isipin na maging bahagi ng pamilya Choi. Mahal, matagal na tayong magkasama. Hindi ko kayang hayaan na matapos ito ng ganito. Kahit hindi ako maging asawa mo, maaari pa rin akong maging kasintahan mo. Yeon.
Wala kang kahihiyan. Pinagsisisihan ko na minahal kita. Wuchan, ikaw na lang ang natitira sa akin. Ikaw lang ang tanging tao na minahal ko. Yuna, pakiusap kay Wuchan. Siya ang pinakamakikinig sa iyo. Basta, makapag-asawa ako sa inyong pamilya. Gagawin ko lahat. Sumusumpa ako. Babayaran kita. Babayaran mo ako? Sa ano? Ikaw at ang pamilya mo ang pumatay sa aking anak. Kahit anong gawin mo, hindi na babalik ang anak ko. Yeon. Ano? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Mahal, kung makakahanap ako ng paraan para makabawi kay Yuna, babalikan mo ako, di ba? Kung mapapasaya mo ang kapatid ko, baka pag-isipan namin ang kasal. Yaehyuk. Gusto mo rin akong mapangasawa sa pamilya Choi, di ba? Siyempre. Siyempre gusto ko. Pero sobra na tayo. Wala nang paraang mangyayari iyan ngayon. Hindi, may paraan. Anong paraan? Buhay kapalit ng buhay. Basta ang pumapatay sa sanggol ang magbayad, sapat na iyon. Yeon. Gusto mo bang patayin ang kapatid mo para lang makasal sa pamilya Choi? Hindi ba sinabi ni Wuchan mismo? Sino man ang manakit sa bata ay magbabayad. Mamamatay ka rin naman. Hindi mo ba ako matutulungan sa huling pagkakataon? Huwag kang mag-alala. Kapag nakasal ako sa pamilya Choi, bibigyan kita ng pinakamalaking libing. Jiyeon, si Jaehyuk ay ginawa iyon para sa ikabubuti mo. Paano ka naging ganyan kalupit? Nanay, wala na akong pagpipilian ngayon. Basta makasal ako sa pamilya Choi, ang aming pamilya ay aangat sa tuktok. Pagkatapos, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Sobra ka na. Paano mo nagawa ito sa sarili mong kapatid? Isisi sa mga Choi ang sobrang kapangyarihan. Mukhang malas na si Jaehyuk. Kung mamatay siya, hindi ito pababayaan ng pamilya Choi. Paano kung madamay tayo? Teka. Jiyeon, buntis ka, hindi ba? Oh, tama. Balak ko sanang sorpresahin ka pagkatapos ng kasal. Mahal, buntis ako. Buntis? Jiyeon. Buntis ka? Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Eksakto. Kung sinabi mo kanina, hindi sana sumabog ang ganito. Yuna. Buntis si Jiyeon. Ang kasal na ito, dapat pa ring ituloy, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na ang pamilya mo ay magpapakabulag sa ganito. Syempre hindi. Ang pamilya nila ay hindi naman gaanong maraming tagapagmana sa umpisa pa lang. Wuchan, buntis ba talaga si Jiyeon? Yeon. 1 taon na tayo at gumamit ako ng proteksyon sa bawat pagkakataon. Kaya paano ka nabuntis? Mahal, naalala mo pa ba ang gabing iyon? Mahigit 1 buwan na ang nakalipas? Lasing ka at pinuntahan kita para sunduin. Nang gabing iyon, ikaw. Paano nangyari iyon? Tingnan mo. Ito ang ating anak. Sasabihin ko sana sa iyo pagkatapos ng kasal. Hindi ko inaasahang lalala ang mga bagay-bagay ng ganito. Ang mga mayayaman na ito, mga gago lahat. Nagbubuntis sila ng iba at tumatanggi pa ring aminin. Wuchan, mukhang ang batang ito at ako ay hindi talaga para sa isa't isa. Yeon, buntis siya sa anak mo. Yuna, muntik ka na niyang patayin at hahayaan mo lang siyang makatakas ng ganyan? Mahal? Alam kong galit ka sa akin. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Ngunit walang kasalanan ang bata. Kahit hindi para sa akin, gawin mo para sa sanggol. Ayokong lumaki siyang walang ama. Yun na. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko lahat. Kasalanan ko na nawala ang iyong anak, pero buntis ako sa anak ni Wuchan. Kahit hindi ako maging mabuting asawa, sisikapin kong maging mabuting ina. Yun na, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.
Tulungan mo akong kumbinsihin si Wuchan. Sige. Alisin mo ang marumi mong kamay sa kanya. Lumayo ka sa kapatid ko. Akala mo hindi ko alam kung sa akin ba o hindi ang batang iyon. Ano? Umanda kayo para sa paternity test. Ang sanggol ay halos 1 buwan pa lang. Ang pagpilit ng paternity test ngayon ay maaaring magdulot ng pagkalaglag. Ayos lang ako. Hindi na kailangan gawin iyon. Dahil lang hindi ka nasasaktan ay hindi ibig sabihing makakalabas sila sa ginawa nila sa iyo. Pinatay niya ang iyong anak. Pinatay ang aking pamangkin na hindi pa isinisilang. Paano mo akong aasahan na kumilos na parang walang nangyari? Sobra na siya. Kung talagang anak niya iyon, paano kung may magkamali sa pagsusulit? Mapupuno siya ng pagsisisi noon. Tama, talagang pinagsasapalaran niya ang buhay ng sanggol. Ang mga mayayamang bastardong ito ay talagang walang awa. Sapat na ang nakita ko ngayon. Manahimik ka. Wuchan, ang anak ko ay hindi lang buntis sa iyong anak. Apo ko rin iyon. Paano kung may mangyari talaga? Kaya mo bang managot? Tama. Katotohanan, nabuntis si Ji-yeon. Ituloy muna ang kasal. Pagkatapos ay gawin ang paternity test. Pagkapanganak ng sanggol, ang maghintay ng ilang buwan ay hindi makakasama. Oo, ilang buwan lamang. Bakit nagmamadali? Hindi iyon ang issue. Hinihingi ko ang katarungan para sa aking kapatid. Wuchan, ano ang gusto mo? Ito ang ating anak. Ikaw ang ama ng sanggol. Hindi ako papayag sa paternity test. Ano ang ginagawa mo? Kung patuloy mo akong pipilitin, mamamatay ako kasama ng batang ito. Pigilan siya. Wuchan, talaga bang gagawin mo ang pagsusuri ng pagiging ama? Ikaw ang ama ng sanggol. Kung ang bata ay akin, babawi ako sa iyo. Paano naman hindi magiging iyo ang bata? Ikaw lang ang naging kasama ko. Wala kang dapat ipag-alala. Kung talagang anak ko ito, ibibigay ko sa iyo. Ji Choi, ito ang kuha mula sa CCTV ng sala. Halika. Ji Choi, pasensya na. Walang silbi ang paghingi ng tawad. Kaladkarin sila palabas. Gusto kong magdusa kayo ng 2 beses, gaya ng dinanas ni Yuna. Magsasampa ako ng kaso agad. Gusto kong mabulok kayo sa bilangguan habang buhay. Ayaw kong makulong. Napakabata ko pa. Ji Choi, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Ji Choi, ito ang kuha mula sa lugar ng kasal. Tingnan natin kung ano ang ginawa mo sa kapatid ko. Ha? Tingnan natin kung ano ang ginawa mo sa kapatid ko. Ikaw, pambabastos mo sa kapatid ko? Patigilin mo siya. Ard, Mr. Choi, pasensya na. Seryoso ako. Mr. Choi, Mr. Choi. Tumayo ka lang at pinanood ang pagpapahiya sa kapatid ko. Mahilig kang magpapahiya, di ba? Kalag ka rin siya sa pasukan. Ipaluhod mo siya doon. Hindi siya pwedeng tumayo nang wala akong pahintulot. Ha! 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 Lumuhod ka kay Yuna. Sampalin mo ang sarili mo ng 30 beses, tapos umalis ka. Salamat, Mr. Choi. Maraming salamat. Mr. Choi, nasabi ko na lahat ng alam ko. Wala talaga akong kinalaman dito. Ang kapatid ko at nanay ko ang may gawa nito. Wala kang utang na loob. Pinaghirapan kitang palakihin at ganito mo ako babayaran? Nanay, ako lang ang nag-iisang anak na lalaki. Hanggat nabubuhay ako, hindi mawawala ang angkan. Mr. Choi, patawarin mo ako. Simula ngayon, gagawin ko ang gusto mo. Kahit gusto mo akong maging alipin mo, gagawin ko. Nasaktan mo si Yuna at gusto mo pa akong magpatawad? Pero, papatawarin kita kung babaliin mo ang mga paa at kamay na ginamit mo sa kanya. Ano? Ginoong Choi, ako ang may kasalanan nito. Hindi ko sana ginawa kung alam kong galing siya sa mayamang pamilya.
Akala ko kasi siya ay kabit lang. Kaya. Ano? Kaya ang ibig mong sabihin, kung ang kapatid ko ay isang karaniwang babae lang, pwede mo siyang tratuhin kahit paano. Kahit patayin ang anak niya, hindi mahalaga sa iyo, di ba? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. May isang minuto ka para putulin ang kamay na humawak sa kapatid ko. Kung hindi mo kaya, ako na. 10 segundo na lang. Maawa ka sa akin. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng iyong gusto. 5. Teka, Wu Chen, pakiusap. Nagkamali nga si Jae-hyuk pero bata pa siya. Wala pa siyang alam. 4. Kung maging baldado si Jae-hyuk, ano ang gagawin natin? 3. 2. Wu Chan, pamilya tayo, di ba? Teka, may alam akong sikreto tungkol kay Jiyon. Tungkol ito sa anak niya. Ano iyon? Ano yan? Jae-hyuk, tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ginoong Choi, sumusumpa ako, hindi ako nagsisinungaling. Wu-chan, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Bibinubuo lang niya ang mga bagay-bagay. Ano bang maaari kong itago sa'yo? Magsalita ka. Pero kailangan mo munang mangako sa akin. Iligtas mo ang buhay ko pagkatapos nito. Mahal, alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Para iligtas ang sarili niya, gagawa siya ng kahit anong kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kung kasinungalingan yan, wala tayong dapat katakutan. Sige, magpatuloy ka. Maaari kong isaalang-alang na iligtas ka. Kung sasabihin ko sa iyo kung sino. Ang tunay na ama ng anak na dinadala ni Jiyon, pakakawalan mo na ako, di ba? Jae-hyuk, anong pinagsasabi mo? Si Jiyon ay kapatid mo. Paano mo siya masisiraan ng puri ng ganito? Hindi ako nagsisinungaling. Ang anak na dinadala ni Jiyon ay hindi iyo. Jae-hyuk, sasabihin mo talaga ang kahit ano para iligtas ang sarili mo, di ba? Ang ama ng bata ay si Wu-chan. Hindi. Ang ama ng bata ay ako. Ano? Inches diyan. Ikaw, gago ka. Baliw ka ba? Sinusubukan mo bang ihila kami pababa kasama mo? Ikaw, Para iligtas ang sarili mo. Sisirain mo pa ang sarili mong kapatid na babae at mag-imbento ng kasinungalingang tulad nito? Ikaw, karumal-dumal na basura. Mahal? Narinig mo ba yon? Nagsisinungaling siya. Sinasabi niya ang lahat ng ito para lang iligtas ang sarili niya. Sinabi niya ito para lang ihila niya tayo pababa kasama siya. Ganon ba? At mayroon pa. May ginawa siyang masama sa akin. Ginahasa niya ako. Iyan ang dahilan kung bakit ako nabuntis. Gahasa? Jiyon, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawa? Ikaw ang kapatid ko. Oh, kaawa-awa kong anak. Nagdusa ka, pero wala kang sinabi. Hayop ka. Hindi pa ba sapat na sinira mo ang kapatid mo? Ngayon niloloko mo rin kami? Mr. Choi, pinagkakatiwalaan ko ang iyong paghuhusga. Ang walang utang na loob na ito, ang tunay na kriminal. Lahat tayo ay nailoko niya. Jiyon. Si Jiyon ay biktima rin. Biktima? Ang kapatid mo mismo ang nagsabi. Sinabi niya na ginahasa mo siya. Ang galing-galing mong magpanggap na biktima, ha? Yeon. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kinahasa ba talaga kita? Uwa, ginahasa mo ako. Demonyo ka. Siye. Ikaw na ang demonyo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura ng tunay na demonyo. Yeon. Akala ko mahal mo ang pag-arte. Hindi ba ang pagpapanggap na biktima ang specialty mo?
Hayaang marinig ng lahat kung paano ka nagmakaawa sa akin noong araw na iyon. Huwag. Pakiusap. Huwag. Jaehyuk. Pakiusap. Nagmamakaawa ka sa akin? Bakit mo ginagawa yan sa isang rapist? Makinig kang mabuti. Kayo tatlo. Makinig kayong mabuti. Palihim kong ginulo ang kondom. Ngunit, hindi pa rin ako nagdadalang tao. Jaehyuk, tulungan mo ako. Nagbibiro ka ba? Magkapatid tayo. Hindi kami. Ikaw ang anak sa labas ni tatay. Si nanay ay may ibang lalaki rin. Wala tayong dugong magkarelasyon. Huwag kang mag-alala. Kapag napakasalan ko si Wu-chan, ang anak natin ay magiging tagapagmana ng Wusong Group. Hayop ka. Pinalitan mo ang anak ko ng anak sa labas? Kaya pala anak sa labas ang pinalaki ko. Pareho kayo. Sabihin mo sa akin, sino ang ama ni Jion? Anong silbi ng pagtatanong niyan ngayon? Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay magmakaawa kay Mr. Choi na patawarin kami. Mr. Choi, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Pwede na ba kaming umalis? Si, Kaya, pwede na ba kaming umalis? gaya ng dati, ipabilanggo sila matapos silang harapin. Hindi, sandali. Wu-chan, illegal ito. Krimen ang ginagawa mo. Ang aming pamilya. Ang batas dito. Ikaw ang may kasalanan nito.